Saan natin birthday? Ayan ba, saan o? Duterte. Happy birthday. Kung ikaw ay nalulumbay at walang nagawa sa buhay, magpapayos ka, Brad. Liko mo. Left side. Left. 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 Diyan. Ayan. Pasyente yung aming di kagras, mga kaparmers. Dahan-dahan bigla. Bili tayo ng feeds, mga kaparmers, para sa isang buwan na stock. Dito tayo sa Unifeed. Kasama ko si Brad. Meron dito mga alagang manok. Nag-aantay pa kami dahil walang stock. Kinukuha pa dito sa bodega. Nagpalit tayo ng brand. Galing sa Bimig, papunta sa Unifeed. Oo, Unifeed na. Try natin. Lakas makumbinsi ni ate, oh. Mag-Unifeed daw kayo lahat. Oo, Unifeed. Sigurado ang kita. Ano yung siya kinabidyo? Mauwa ka raw. Para ka sumikat eh. Saan natin birthday? Maya pa. Maya pa, saan o? Yung 30 pa. O, John Tarte. Happy birthday. Tibay ni Bossing, ha? Mula sa Bimig, Lix Bimig, di ba? Adiri. Legs. Kanang kwan ito. Ano to, te? Sari Manok. Manok. So, nagpalit tayo sa Abiming. Unitap. Unitap na tayo, no? Unitap. Binakog Unitap. Nagpalit tayo sa Unifeeds. Try natin yung performance kung mag-iiba pag nagpapalit ng commercial feeds. Baboy na ito. Pilmik ko ang manok. Yung ating binayad sa pag-aani ng palay, isang taon ko itong pinaghirapan. Papunta lang sa pagkain ng ating mga alaga. Ganun talaga ang buhay. Buti pa yung alaga. Naka-feeds tayo, bahaw lang. Loaded tayo, mga farmers. Kaya naman. Kulang pa nga. Kulang pa nga sa budget. Kung hindi kulang sa budget, puno yan. Ito yung ating nagastos para sa isang buwan na stock ng ating mga alaga. 8,895, mga kaparmers. Meron yan na Vitamin Pro, Egg 1,000, tapos 5 sako na feeds. Ayan, para sa ating alagang native na baboy, para sa ating Peking duck, para sa ating nangingitlog na manok, at crumbles para sa ating mga native na manok. So ayan po yung ating nagastos. Sana umabot ng 1 month. Hindi naman tayo 100% sure na yun talaga yung magagamit natin. Pero binabalance ko yan, hinahaloan ng mga organic na nakukuha natin sa ating backyard o sa ating lupa. Kaya malaki din ang ating natitipid, lalo na ngayon na nakakapag-harvest na tayo ng itlog. At dumating yung panahon, manganak yung ating inahin na black pigs at yung ating Peking duck. Pag nakapagbigay sila ng production, bibili tayo ng incubator at magbibenta ko ng sisiyo. Kasi tulad ng aking sinabi, bibihira lang ang meron dito sa Leyte. Kahit 30 o 40 lang ang mabuhay, masaya na ako doon. Ang importante, nagawa ko at nakapag-aral ho ako. Kaya sa susunod na production, mas maganda yung ating magagawa dahil
Sa pagsisimula sa farming business, para lang tayo nag-aaral. Marami yung mga mali, pero doon tayo natututo. Para naman sa ating mga ka-farmers na nagsasabing nag-aantay sila ng video, maraming salamat sa inyo. Magpasensyahan nyo na dahil makikita nyo naman busy talagang para kung trompo punta sa farm, punta naman sa flower shop kasi maya't maya nung nakaraan panaitawag ni Mrs. pag mayroong customer na papagawa ng bouquet, natawagan ako ni Mrs. takbo na naman ako sa shop. Pagkatapos ng aking ginagawa na bouquet, balik na naman ako sa mini farm. Hindi pa nga natatapos yung ating CR, pero bukas natapusin na namin yon. Pinatigas lang namin yung flooring kasi sa susunod na araw baka bukas din pupunta tayo ng Tacloban para pick upin yung fresh flower galing pa yan sa Cebu para stock sa ating flower shop kasi kailangan natin ng mga stock kasi mayroong nagbibigay para sa Mother's Day advance. Marami na rin order para sa Mother's Day. Yun ang aking sinasabi mga ka-farmers, kung papasok tayo sa farming business, mas mainam na mayroon tayong isang negosyo na pumapasok yung pera araw-araw. Kasi sa farming business, hindi ka agad-agad yan papasok ang pera. Nasa 5 months pa yan or 1 year. Kailangan pag-isipan natin ng mabuti bago tayo mag-for good or bago tayo mag-resign ng trabaho. Kasi sa farming business, hindi ka agad yan na within 1 month magbibigay ng kita. So, sa una, palabas ng pera, pero sa susunod ng mga taon, dyan ka babawi. So, para mga ka-farmers, kita-kits doon sa ating Triangle Farmhouse. Wala nang panahon magluto mga ka-farmers, kaya bili na lang tayo ng gulay. 20 ang bawat balot. Thank you, ma'am. Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. So, kaninang umaga, galing kami doon sa bilihan ng feeds. Nagpalit kami ng brand. Unifeed yung ating pinagpalit. Pero wala itong sponsor ha. Baka sabihin mo bayad tayo. Ito yung kanilang pinaka grower para sa ating mga alagang native na baboy. Mas mahal ito sa pollard. Ito yung pinaka pollard nila. Yan o. Naamoy ko ba? Kaya ako napabili nito kasi ang bango. Pero kung aamoyin natin, mahalata natin na mayroon siyang halong cupramil. Yung giniling na ang tawag niyan, cupra. Tapos mayroon mga iba't ibang pinanghalo. Yun yung ating ihahalo para sa ating grower. Ito para sa ating mga native na baboy. Ayan. Ito naman ay ipanang palay. Ipanang palay kasi mas mura. Ayan. Ito naman yung sobra para sa ating mga native. At syempre, hahaluan natin yan ng banana trunk na giniling. At pagdating natin doon sa kanilang kulungan, mayroon doon ang tawag to. Mayroon doon na Madre de Agua. At ito naman yung kanilang, saan ba yan? At ito naman yung pinaka layer nila, yung pampaitlog sa ating mga heritage chicken. Maganda yung kanilang mixture. Yan yung aming pangtakal. Sabi ko kay Brad, para maintain, ito yung ating takalan. Every time na pupunta sa bahay, lalagyan. At yan yung kanilang budget bawat pagkain. Pakainin muna natin yung ating mga heritage chicken. Kasi dapat alas 4 nakakain na sila. Ayan na, ang sinasabi.
Tumubo pa oh. Mga farmers. Yan ang simbolo na talagang may itlog na yan. Bilugan oh. Habang nagpakain tayo sa ating mga alagang heritage chicken, ibigay naman natin yung para sa ating mga Peking duck. Grabe oh. Lalakas kumain. Ah. Mamaya na yung sa inyo. Ang tigas ng native na to. Sinisira talaga yung net. Palaging dalawang kainan yung binibigay ko. Dahil pag isa lang, masikip. Ayan. Habang kumakain sila, naghahanda tayo ng pagkain para sa ating mga native at para dito sa ating mga chicken duck. Nagutom na yan dahil lumalapit na. Ito naman ay simple lang. Crumble, yung grower daw ito ng Unifeeds at ito yung hindi magpapuli. Palaging meron. Siyempre yan ang mura. At mikos-mikos na natin to. Ganun lang ang buhay. Ilang araw na lang siguro, mga 2 or 3 malapit ng pakawalan natin yung mga native. Kailangan muna namin makagawa ng pinakasilungan doon sa gilid. Kasi free range lang sila. Wala naman tayong kapitbahay. Yung kapitbahay malayo. Yung mga kapitbahay natin maraming alagang mga native din. At naka-free range lang, wala naman nawawala. Pag umaga, sa labas, pinapakain. Pag hapon, sa loob ng kulungan, pinapakain para papasok lahat. Ang bango ng pinaka-pullard ng Unifeeds na brand. Mas mahal siya ng 100 plus, pero napabili ako dahil nga sa kanyang amoy. Ang ganda. 1,250 yata kung hindi ako nagkakamali. Ganun ang presyohan. Ang ganda ng quality Talagang mapapakain yung ating alaga at saka yung amoy humalo dito sa pinaka-pullard ng Unifeeds. Hindi ko naman sinasabing bumili kayo ng Unifeeds na brand. Yung akin lang ay sumubok lang ako. Tara, pakain tayo. Libot ka pa ito. Bago na ang inyong pagkain, mabango. Kahit nga si Brad, gustong papakin. Gustong tikman yung kanyang gustong tikman ang inyong mga patoka. Malapit na kayong makawala dito sa inyong lugar. Marami. Ngayon, second wave ng ating pagpapakain. Semi-organic naman yung ating ibibigay.
Kaya kasama na sila. Para sa pagkain ng pampaitlog, hindi sila kasama. Dahil times 5 ang kanilang kain. Yan lang yung ating diskarte. Ang ginawa ito, Brad? Iitlog pa ata itong isa. Yan. Mabilisan yung ating pagpapakain dahil yung aking budget dito ay 30 minutes lang. ...30 minutes, pero yung banana trunk, si Brad na yung nag-shredder. Pagdating ko dito, nakahanda na, pag-mix na lang. Kasi meron tayo mga ka-farmers, bakit daw hindi tayo nakakapag-upload ng video araw-araw? Abay, pagpasensyahan nyo na dahil makikita nyo naman yung aking duty doon sa flower shop. Balik na naman dito, balik na naman sa flower shop. Ganun yung aking ginagawa. Yan. Talagang mabango. Dito sa Pikindak. Ito bago. Ayan, bago nga. Mga sip-sip itong ating mga Pikindak, oh. Pag gutom na gutom, grabe. Panay kalabit. Pag busog yan, ayaw pa huli. Takbo ng takbo. Lakas maglambing basta gutom. Pero pag busog, nako. Yan. Tapos uminom kayo ng maraming tubig, ha? Para loaded. Guwapo. Ito guwapo. Oh, tatakbo ka na dahil may pagkain. Maghabulan na sila, oh. Hindi ko na ma-determine kung saan yung pinakamatanda dito. Kasi merong isa na mas matanda ng week old. Mas matanda siya ng 1 week. Iwan ko kung ito. Itong tatlo, naghahabulan na, oh. Yung kanyang balahibo is pang matanda na. Wala na silang pang baby na balahibo. Yung katulad dito, oh, parang ganyan. Yung iba meron pa. Ang nabuhay dito na lalaki ay 2. 5 babae. Kasi mayroong mga tali yung mga lalaki. Bibilis ko na eh. Madali. Sandali lang, oh. Lubo na yung kanilang balon-balonan. Pakain tayo ng baboy. Hindi mawawala yung ating Madre de Agua. Oh, sino mauna? Bakas kumain. Mga laman pa lang yan, wala pang sabaw. Pag may sabaw yan, mas malakas yung kumain. Humihigop yan. Dito. Dito.
Sa tingin ko, mas gaganaan silang kumain dahil nga yung pinaka-pulard ng Unifeed ay mabango. Maganda. Parang sobra-sobra yung ating pagkain. Dami pa dito. Palagi yung ating mga native pigs yung nahuhuli natin na pinapakain. Ang pinaka-nauna naman yung ating mga heritage chicken. Yung pinaka-nauna yung heritage chicken at saka Peking duck. Yung mga maliliit na Peking duck. Kaya ako nagmamadali, 30 minutes lang yung aking binigay na oras sa pagpapakain dito dahil pupunta pa ako dun sa talyer, kukunin yung bicagra. Pinaayos ko dahil dadalhin ko na dito yung mga salaset. Yung mga lumang salaset, itatapon na sana pero maganda pa naman, pwedeng i-upholster. Dadalhin ko dito. At pag dito na matulog si Brad, meron ng CR, kusina, dadalhin dito yung 45 inches na TV para maganda yung ating libangan sa ika nga. Tapos ako naman, minsan matutulog dun sa amin, dito naman, ganun lang ang buhay. Pag maingay doon, marami nagbibideo, okay. Pag Sabado at Sunday, dito tayo matulog, di ba? Maganda dito sa ating mini farm dahil yung ating maririnig dito ay huli ng ating mga alaga, ibon, pagaspas ng dahon ng kawayan. Hindi ng kawayan, marami mga kaparmas. So tapos na tayo magpakain. Ang sunod nito, maglalagay na ng mga tubig. Ito na yung ating update sa ating binuhusan ng unang araw. Hindi yung unang araw, kahapon lang. Ayan. Kinamay lang yan. Parang molding lang yan, parang tray. Magagamit natin yan sa pagtakip ng butas. Diyan lang muna yan. Ito yung ating panangga sa init. Itutur ko muna kayo sa ating mini toilet. Ayan, mini toilet. Hindi naman natin kailangan ng napakalaking toilet. Tigas na pero ngayon hindi muna kami naglagay ng papakuan ng dingding or yung dingding dahil nga hindi pa masyadong matigas. Pag pumako kami, baka humiwala yung kaluluwa ng simento dyan sa pinagdiktan ng kahoy at saka hollow blocks. Kaya pinalipas muna namin ng mga 2 araw. Dito mauupo si Brad, sarap buhay, Tapos pasilpon-silpon ka lang. Ayos na, Ito yung butas, 2 butas dito, 2 tubo. Yung tubo na yan, yun yung para sa dumi. Yung tubo na ito yon. Para sa nandito. Kunwari, may maligo dito. Okay. Yung tubig, dito papasok. Hindi ko na pinasok doon sa, hindi ko na pinasok doon sa septic tank dahil nga, kung ipapasok natin sa septic tank, ang mangyayari, yung amoy, lalabas dito. Hindi katulad ng isa na nasa ilalim, mayroon niyang tubig dito. Kaya hindi makakalabas yung amoy kasi mayroon siyang pumipigil, mayroon tubig. Ito kasi direct na to. Kaya kung papalagpasin natin, makakapasok yung amoy. Kaya hanggang dito na lang. So, okay lang naman yan kasi tubig lang ang lalabas dyan. Lalagyan na lang natin ng kunting kanal papunta doon. Tapos tatakpan natin yan ng sako at maraming kawayan para maganda yung pagkakaber at hindi sumingaw at lalagyan ng buhangin or lupa sa taas. Pero bago yung lupa, lalagyan muna ng sako na marami. Marami akong ganito na sako ng simento, lalagyan natin dyan. Tapos takpan ng buhangin at saka yung lupa. Ganun lang kasimple. Tatanim kami ng mineral water. Mineral water. Ito ang ating talisay. Buhay na mga kaparmers. Pinapakiramdaman ko kung mamamatay. Yung maliit doon na buhay.
Yung cutter nasa? Pantulog. Ah, okay. Ay, sos. Matibag. Pinakiramdaman ko to. Madali lang pala mabuhay. So dahil mabuhay siya, ito na yung pagkakataon niya na umapak sa lupa. Ang diskarte ko dito para hindi masyadong tumaas, pag may makikita na medyo hindi level, pag malaki na mga kaparmas, pagdating nito ng mga 3 years, tataptapan. Meron na nakita isang bahay, dalawa sa harapan. Grabe, ang ganda. Talagang napakalawak ng kanyang mga branches. Kaya na-inlove ho ako. At ito nga, dahil na-inlove ako doon sa kanyang talisay tree, nagtanim din ako. Yung pine tree sana yung aking itatanim, pero sabi ko sa aking sarili, bakit naman ako gagastos kung mayroon naman libre, di ba? Nadepende lang naman ito sa pag-aalaga. Kasi kung aalagaan natin, pag makikita na mataas na masyado, taptapan sa taas. Pag mayroon na naman sisibol, taptapan, yung kanyang pagtubo is palapad hanggang umabot doon sa kabilang lupa. Biro lang mga kaparmas, ha? Huwag masyadong seryoso, tatanda tayo. Enjoy lang. Ika nga, nandito tayo sa farming para aliwin ang ating sarili. Ayan. Dalawa na. Merong isa doon. Dalawa. Meron pang isa. Diba? Ito yung pangatlo. Nagtanim tayo doon. Ito yung nauna. Akala ko'y mamamatay ito. Ayan o. Buhay na. Buhay na buhay mga kaparmers. Kita nyo, buhay na no? Kita o, buhay na buhay. No, gumagalaw o. Buhay yung bullfrog. Ayan na. Buhay na buhay. So hindi siya masilan itanim. Madali siyang mabuhay. Ang plano ko naman dito, mamaya, tapusin muna natin bago ko sabihin yung aking plano. Palagi tayong may plano ah. Siyempre para mayroong improvement. Hindi natin mararamdaman. Pag edad natin ng 50 years old, ang sarap magduyan dito sa ilalim. At maaalala mo ito. Sa una, ito yung aking mga pinaghirapan. Kasi pag tumatanda tayo, ang ating mga pangarap, bumalik sa probinsya. Ako lang ba ang nangangarap ng ganon? Sa tingin ko, marami din ang nangangarap ng ganon. Right. Nilaliman ko yung pagbutas dahil yung aking kinakatakutan yung bagyo. Pag malalim yung butas, mas makapit yung mga ugat sa lupa. Hindi siya nakalitaw. Ayan. Bakit magkatabi mga kaparmers? Siguro yan ang papasok sa inyong katanungan. Bakit magkatabi? So since meron na tayong isa doon at meron tayong isa, tama na yun sana. Tama na sana yung dalawa. Kasi lumalaki ho ito. Lalo na pag hindi na alagaan, hindi na puputulan, masyado itong lumalaki. Ang aking idea, ang aking gagawin, diskarte, pag lumaki na ho ito, dahan-dahan ko silang pag-iisahin. Gaganyanin ko sila. Tapos, parang pinagmarko at pinagdugtong, para dalawa yung puno, isa yung may dahon pataas. Tapos, dito sa ilalim, pwede lagyan ng duyan. Di ba? Balang araw, darating yan. Ika nga, pag mayroong itanim, mayroong anihin. Ayun. Kita nyo yung ating heritage chicken. Meron tayong mga basher na sasabing, "Isos, malogi kasi yung heritage chicken, hindi naman nangingitlog yan." Ngayon na nangingitlog na, hindi na nagko-comment. Nasaan na? Pero sabi nga ng ibang kaparmers natin, hayaan mo na lang yan. Kasama yan sa ating buhay. So, yan mga kaparmers, maraming salamat sa ating mga positive na mga subscriber. Positive comment.
Yan po yung nagpapalakas ng loob sa akin, sa amin dito. Ayun. Ano tayong bisita? Mamutong tito nira. Hello! Hello Hi po! Signing off dahil meron silang Bible study. Opo. So, yun ang kagandahan sa aking partner dahil sabi ko nga sa aking asawa, mas maganda na yun kaysa sa bisyo. Opo, opo, totoo. So, paano? Hayaan ko muna sila dahil meron silang meeting. Ako muna ipupunta sa aking flower Salamat shop. po. Salamat po. Salamat. So, ayun na nga mga ka-farmers, habang nagtatanim kami ng talisay tree, dumating yung mga bisita ng aking partner. Maraming nagtatanong doon sa comment section, sino ba yung partner mo? Yung kapatid mo ba? Yung kapatid ko, sinabi ko doon sa una kong video na umuwi na sa bahay yung aking kapatid. Yung aking partner ay bago. Ang pangalan niya is Rejan. Kalabaw, may kalabaw. Dumating yung kanyang bisita dahil meron silang Bible study. So nagba-Bible study siya. Pinayagan namin ni Mrs. na pwede dyan sa aming triangle house. Wala namang ginagawang masama. Sabi ko, okay lang. Dito ako palagi tumatambay pag medyo napapagod. Ito rin yung kanyang ginagawang diskarte para makatipid sa pagkain. Ano ini niya? Ulad? Diki. Tiki-tiki at saka Ano ito? Tinuunla na. Ano ito? Ang daliri. daliri kung tawagin sa amin. Kung sa English, wild gabi. At saka sasabawan yan. Naku, malaking tipid na yan. Nandun yung kanyang alaga. Malapit na ang pista. Malaki na. Maliit pa yan. Nang palagi akong dumadaan dito. Maliit pa yan. Pero ngayon, grabe. Di na mabuhat ng 3. Isang kawali. Kawali bang tao dito? Grabe. Mga pera na kakilo. Ba't makasitinta na yun? Do, kuno. Pera na lang kabulan. Sana la. 1 month na lang mga farmers. Fiesta na dito sa ating triangle house. Iwan ko lang kung meron tayong mahuhugot. Sisip-sipin muna lahat ng tubig tapos saka nakakainin yung laman. Mag-aalas 6 na mga farmers. Uwi na ako doon sa flower shop. Yun nga, iniwan ko yung aking partner doon sa triangle house para makapag-focus sila. Naririnig nyo naman yung mga gangis ay umuwi na, simbolo na nag-aagaw na yung araw at saka dilim. So paano mga ka-farmers, hanggang dito na lang muna. Para sa mga bago pa lang na padaan sa ating YouTube channel, ang inyong pag-subscribe ay napakalaking tulong para mas lalo pang lumaki ang ating channel. God bless po sa inyong lahat. Kaway-kaway at mabuhay po kayo.